Matapos makita ni Wilfred ang pader sa silid ni Dennis na punong-puno ng mga larawan ni Joy at Carol, unti-unti niyang napatunayan ang isang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan, ang matinding obsesyon ni Dennis sa mga naging asawa niya. Nayanig si Wilfred sa nakita, tila isang masamang panaginip na nagkatotoo. Agad siyang tumakas, dala ang takot at pagkabigla. Ngunit sa mismong pag-alis niya, dumating si Dennis. Ramdam ni Wilfred ang tensyon, kaya't mabilis siyang sumakay sa sasakyan at nagmamadaling umalis. Hindi naman nagpahuli si Dennis. Sumakay ito sa sariling sasakyan at nagsimula ang habulan. Sa gitna ng daan, tinawagan ni Wilfred si Carol. Ngunit bago pa niya matapos ang nais sabihin, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumigil ang linya. Ang sumunod na narinig ni Carol ay kaguluhan, sigawan at pagputol ng tawag. Kinabahan si Carol, may kakaibang kaba sa dibdib niya. Nakikita ang nabasag na picture frame ng drawing ni Leah na larawan ng kanilang pamilya. Sa mga sandaling iyon dumating si Fern, ngunit tanging takot at pangamba lang ang nakikita sa mukha ni Carol. Ilang sandali pa, mating ang balita, si Wilfred ay binaril at bumangga ang kanyang sasakyan. Agad siyang dinala sa ospital, buhay ngunit kritikal. Nabalot na matinding emosyon si Amber, na tuluyan nagwala sa sobrang sakit. Para sa kanya, tila hindi natatapos ang mga trahedya sa kanilang pamilya. Kinabukasan, dumalaw si Dennis kay Carol, dala ang mga bulaklak na tila ba parang walang nangyari. Ngunit hindi ito tinanggap ni Carol. Sa loob ng kanyang kotse, sinira ni Dennis ang mga bulaklak, dala ng galit at pagkabigo. Sa mga sumunod na araw, nagkunwari si Dennis na nagmamalasakit. Siya pa ang nagsabi na baka si Ronnie ang may kagagawan ng pamamaril. Dala ng panlilindang, nakumbinsin niya ang mga pulis na ipatawag si Ronnie. At sa presinto, kunwaring nagwawala si Dennis. Sinakal si Ronnie upang palabasin na inosente siya at puno ng galit para sa kaibigang si Wilfred. Ngunit si Carol, unti-unting nakakaramdam ng kakaiba. Sa bawat kilos ni Dennis, may halong pangamba na makausap niya si Ronnie nang sila lang dalawa. Sinabihan niya itong mag-ingat. At sa pag-uwi ni Carol, natuklasan niya ang ebidensyang magpapatunay sa lahat. Isang hidden camera sa loob ng dollhouse na niregalo ni Dennis sa anak niyang si Leah. Doon niya tuluyang naramdaman ng takot dahil napatunayan niyang binabantayan sila. Samantala, sa bahay ni Dennis, sinunog nito ang lahat ng ebidensyang maaaring magturo sa kanya. Mga lumang larawan, gamit ni Joy, at mga bagay na maglalantad ng kanyang kasamaan. Ngunit bago pa man tuluyang masunog ang lahat ng katotohanan, inimbitahan niya si Carol sa kanyang bahay. Hindi niya alam, may plano na si Carol. Dumating si Carol, kunwari walang alam. Habang nag-aayos si Dennis ng pagkain, lihim niyang nilagyan ng pampatulog ang inumin ng babae. Ngunit habang abala si Dennis, nagsimulang maglibot si Carol. Sa likod ng bahay, nakita niya ang abo ng mga sinunog na gamit at doon ang natitirang piraso ng shell na siya mismo ang gumawa at ibinigay kay Joy. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ng gabi bago mangyari ang krimen. Dito niya tuluyan na pagtanto, si Dennis nga ang may kagagawan. Tahimik na bumalik si Carol sa loob at nagkunwaring kalmado. Nagpaalam siyang uuwi. Ngunit tumanggi si Dennis. Sa pagkakataong iyon, lumabas ang tunay na anyo ng lalaki. Agresibo, desperado, at puno ng kabaliwan. Sinubukan niyang pigilan si Carol, ngunit hindi niya alam na nakapalibot na ang mga pulis sa labas ng bahay. Sa sandaling iyon, nagbigay ng hudyat si Carol. Sa iglap, pumasok ang mga alagad ng batas, sumigaw ng mga utos, at pinasuko si Dennis. Sa wakas, natapos ang matagal ng bangungot. Ang lalaking dati ay itinuturing nilang kaibigan, ngayon tuluyan ng nalantad. Isang taong nabalot ng kasamaan, ng kasakiman, inggit at baliw na pagmamahal. Habang dinadala si Dennis ng mga pulis, napatulala si Carol. Sa loob niya, may halong takot at ginhawa. Takot dahil muntik na siyang maging biktima at ginhawa dahil wakas na ang lahat. Ngunit kahit natapos na ang laban, alam niyang may sugat na hindi basta maghihilom. Mga sugat ng katotohanan minsan, ang halimaw ay hindi laging nasa dilim, kundi nasa tabi lang, nakangiti at nagkukubli sa anyo ng isang kaibigan.